Papunta tayo ng Vespa San Fernando to have our third PMS for Figo. Yeah, so far everything's good talaga. Napaka-smooth ang takbuhan, lalo na kapag cruising ka ng 70 to 80 and above. Napaka-responsive ng makina ni Figo. TFT display, and I don't know, hindi siya subsob na subsob. Sapa. Good morning guys, it's me, Casual Riding TV, and we're back with another vlog. Napakagandang umaga. Di pa sana ako mag-i-intro, dapat dun pa sa bandang Bataan na or somewhere para maiba naman, no? Kaso how can I not? Napakaganda ng sky, oh. Napakaganda ng view, di ba? And kung pagpapaliban ko to or papostpone ko at magre-record ako na intro ko banda dun na sa malayo, wala na, maaraw na masyado. And right now it's only 7:45. Malamig pa yung hangin. Yeah, maaraw pero may mga konting madidilim na ulap, but I don't think na uulan. So yeah, kumusta kayo guys? Kumusta ang linggo nyo so far? Papunta tayo ng Vespa San Fernando to have our third PMS for Figo. So 10,000 kilometers, although wala pa siya, 8,700 pa lang, but ang interval kasi is every 5,000 kilometers or every 5 months. So wala pa akong 10k obviously, but for sure meron na akong 5 months. So yeah, biyahe tayo. Withdraw muna tayo guys. Ang panggastos natin today. Yep. Supposed to be nga pala for CVT cleaning na rin si Figo. Parang yun yung sinabi sa akin last time. But I think hindi ko na muna siya gagawin. Baka sa 15 kilometers na lang sa tayo magpa CVT, kasi hindi rin naman masyadong ginagamit si Figo. And yeah, hindi lang PMS ang lakad natin. Pupunta tayo ng Angeles para ihatid tong naiwan na gamit ng kapatid ko. Actually, feeling ko sinadya niya baka tinamad ng dalhin kasi alam niyo pupunta naman ako ng Pampanga. Napakamura ng clean fuel dito. Magkano? See? 55 lang ang premium, di ba? So magpapa full tank na tayo dito, and ine-note na rin natin kung magkano ang ilang litro ang pinakarga natin. So makapag-compute tayo ng kilometers per liter niya, no? Gas consumption, kasi may mga nagtatanong sa atin about yan. Oh man. For the record, 4 liters ang pinakarga natin. 4.070. Okay. So mamaya titingnan natin kung dito tayo magpapagas ulit. Titingnan natin kung magkano ipapakarga natin after ng ride natin sa San Fernando tsaka Angeles, no? Umuulan guys, bad trip. Woohoo! Sana dito lang sa area na to, no? Kasi dito yung madilim na ulap, no? Binilhan ako ng wife ko ng all-weather jacket from Colombiana na hanggang ngayon hindi ko pa na-test kapag umuulan. Paano? Sa tuwing hindi ko siya suot, saka biglang umuulan. So, ayun, basa na naman tayo. So yeah, feedback, performance, it's been the same guys. Kung paano siya nung una ko siyang niride nung binili, ganun pa rin siya hanggang ngayon, and only getting better kasi medyo parang loose or something na yung takbo niya. Like responsive na siya before, but much responsive siya nung tumagal na. And then if maalala nyo, meron akong sinasabi na lumalagotok sa
somewhere here or dito sa handlebar, kasi dito ko nararamdaman yung parang vibrate na something. But nung tumagal, nawala din siya eh. Hindi ko na siya nararamdaman yun, or hindi ko na din siya naririnig. Kaya yeah, that's good. Kasi akala ko talaga may problema yung motor or may sira, tapos ayaw i-acknowledge ng kasa ko. Sorry. And gas consumption, I'm not really sure, kasi subjective ang gas consumption kung paano ka mag-ride, tsaka syempre sa weight mo. Ako, I'm 81-82 kilograms, ganyan. And my height is 5'6". Ang last known kilometer per liter ko is like aray ko, sakit nun 38 kilometers per liter. Pero I think sa lahat naman ng motor guys, mas matipid siya kapag nasa long ride ka kaysa nasa city driving ka, no? Kasi pag nasa city driving ka, tigil ka ng tigil, tapos syempre brake ka ng brake, tatrattle ka, walang cruising pace, kaya medyo magastos sa gas. Ngayon may mga nagtatanong din sa atin kung advisable ba daw siya for as a first bike. Meron nag-comment sa atin yan, and I would say yes, kasi lahat naman ng scooter or mopeds advisable for new riders or for people na magi-start pa lang ma-engage sa motorcycling. Ang mahirap lang kasi is hindi namang lahat talaga ng Vespa na-appreciate ng mga tao. So depende yan sa kung anong klase or kung ano yung mga bagay na hinahanap mo sa motor. Kasi si Vespa wala naman masyado eh, bukod sa pangalan niya sa reliable engine, in a sense na wala akong naririnig na mga complaints about Vespa motorcycle stalling, ganyan or nag-overheat or na lumalabas yung mga kung anik-anik sa panel. So wala namang ganun so far. So I think reliable naman si Vespa. And then budget, of course, kasi pricey si Vespa, mahal. Like for the base model, the S125, it's priced at 165,000, and sa 165k siguro naka NMAX ka na or Honda ADB, keyless na, may ABS, and then 150cc, di ba? Yeah, so far everything's good talaga. Napaka-smooth ang takbuhan, lalo na kapag cruising ka ng 70 to 80 and above. Napaka-responsive ng makina ni Figo. Hindi naman ako ma-daredevil na ma-rider, no? Hindi natin ginagawa yun, but from time to time mamabilis tayo, and so far ang inabot ko na sa kanya is parang 110 yung inabot kong speed niya, or 105 to 110, ganyan yung top speed ko sa kanya, personal top speed. So mag-u-turn na lang tayo rito kasi ito yung Laos. So mag-u-turn na lang tayo, and then lapit na tayo sa Vespa. So I was hoping na meron tayong makitang test ride units. Ayan na, nag-aano na yung dibdib ko, no? Nai-excite na ako. Makakita na naman tayo ng mga dream bikes natin, guys.
Oh, nakikita ko na agad dito, daming bagong unit na Scrambler 400. Test ride unit ba to? Test ride unit ba to? Pwede tayo mag test ride later? What do you think, guys? Ito na yung mga bagong models ng Vespa. Iba na yung upuan. Wala. Walang battery. Siya activated. Aprilia. Ito kaya yung 457. Yeah, 457 nga. Oh man. Ang laki niya tignan para sa 450cc. Nangas. So, ang SRP is 348 tsaka 358 depending sa color. Gandang kulay white. So, ito yung 358. Okay, wag natin sakyan yung mga display unit. Dito tayo sa mga test units nila. Ang ganda ng kulay white eh, oh. Oh man. Angas. Wow. Ang gaan niya lang. So 348,000 guys. May sports bike ka na Aprilia. 400cc. Naka TFT display. And I don't know. Hindi siya subsob na subsob. Hindi siya mukhang hindi siya yung mga tulad ng mga 6R, CX6R, mga ganun na, or 450SR na nakaangalay. Hindi. Saktong-sakto lang siya. Ang ganda. Medyo Ninja 400 and 500 nga yung posture niya. Parang gusto ko mag-test ride. Tingin tayo ng mga helmets. So dito yung chill lounge ng mga nagpapa-service na owners ng mga Vespa, ganyan. Lane splitter. Kaso may parating tayong helmet, guys. Malupet. Surprise na lang muna natin, no? Pero once na dumating, guys, gagawa tayo ng review for sure. Pasok tayong Triumph. Mga bagong Trident. Scrambler 400X. Yung mga bagong colorway ng Trident. Shit, man. Nagpipigil ako ng excitement ko. Nakakaya kasi kapag nag-ingay ako dito. Oh my gosh. Ganda ng tindigan, grabe. Oh man. Ay susi, activated kaya ito. Ayan guys, magte-test ride tayo ng RS457 ni Aprilia. Angas bro. Oh man.
This is good. Okay. Hop. Ganda, shit. Wala tayo side mirror. Wala tayo side mirror, hindi natin naayos. So mag-test lang tayo dito. Iikot lang tayo. Okay, jerky. Hindi tayo marunong eh. Okay, pagpasensyahan na. Napakagaan niya. Tsaka tingnan nyo yung TFT oh. Oh my god. Ganda na ito. Nahihirapan lang akong kapain yung shifter. Okay. So wala tayong kaalam-alam sa specs ng netong RS457, but try natin i-research yan, tapos i-save natin yung mga specs niya rito kapag pinos-edit natin, no? Oh man, pwede ko ba ilabas to? Signal lights. Oh man. Okay, that's neutral. Sorry. Isa pa. Sarap. Dapat may separate review ako dito para sa motor lang na to. Ang tagal na natin siyang nila-ride. Magtigil tayo dito. Tigil tayo dito. Daling hanapin ng neutral. Alright, so let's go. Hindi ko pala okay. So, alis na tayo. Tapos na tayo magpa-service. Punta naman tayo ng Angeles ngayon para ihatid itong gamit ng kapatid ko. And doon na din tayo magla-lunch. Sobrang haba ng video ko nung tinest ride ko yung Aprilia. Saya. Sobrang solid na experience. Parang gusto ko tuloy ng Aprilia. Parang nanibago ako bigla. Hindi ko rin alam ba't ganun ako mag-ship kanina. Hindi ko magets bakit ko ginaganon na, you know, mali yata yun. But yeah, matututo naman din tayo. So that was like the third time na nakagamit ako ng manual na motorcycle. So first is yung CX-25R nung kabatch ko, and then third was the Spark Feeling 200, and then ito nga yung
Yun, nag-test ride tayo ng Aprilia. So yeah, ang saya, sobrang saya niyang gamitin. Sarap din kasi ano sports bike siya na medyo malayo yung harapan or yung handlebar, pero hindi naman siya subsob, kaya hindi siya talagang nakakangawit. So yeah. Nagre-review pa, no? Kala mo talaga may experience sa ano. Ayun yung sinasabi ko, na naked bike. Ayan, no? Hindi ko alam kung anong motor yan, pero ang ganda. Pero kung iisipin mo yung price ni Aprilia, it's 348 para dun sa na-try natin kanina. And then 358 para dun sa parang racing team color nila or variant. Yung black na may blue and then may red, ganun. So that's 358, mas mahal siya ng 10k. So kung isipin mo yun, konting dagdag na lang, meron ka ng inline 4 kay CF Moto, no? Yung 500 SR Voom. And then anyway, parehas naman sila may stigma kasi Aprilia sirain daw. Sa CF Moto is China Moto. So parehas may bad rep, no? Yan, nasa Angeles na tayo. Yung alin? Oh, 457. So dito na tayo guys sa Angeles. Kukunin niya lang yung gamit niya. Anong kinakain nyo? Anong pagkain nyo? Ako. Makikikain no? Parang gusto ko magpahinga, inaantok ako. Umakyat na siya. Umakyat na. Saan ka pupunta? Uwi na. Baka abutan ako ng ulan Dilim mo. Aga mo pala nandito. Ha? Aga mo pala pumunta. Bye bye. That was Gwen Stacy. Girlfriend ng kapatid ko. Mexican birria. Mag Mexican birria kaya tayo. Magma McDonald's na lang siguro tayo dito sa may Telebastagan kasi at least may one stop place, one stop place for food and coffee. So yep, and hindi pa kamahalan, di ba? Ayan, dito tayo sa McDonald's. Alright. Okay. Nakapag na tayo, super late lunch na practically dinner na din. And then nakapagkape na rin tayo. So medyo na-energize tayo ng konti. So yeah, let's go home guys. Okay. So I'm not sure, nakalimutan ko na kung anong mga huling sinabi ko kanina. And kung nag-closing remark na ba tayo about sa lakad natin today. But yeah, just to be sure, Figo is doing well. And like I said, wala ako naging kahit anong issue sa kanya. And ngayong after niya i-third PMS, parang mas flickable, I think. I don't know. So nag-waste na ako kasi hindi ko maalala kung saan yung daan kung saan yung papuntang Megadike. Doon na tayo dadaan para makaiwas tayo sa traffic nung Marcos. What's this? Ang cool sa loob. Oh. Parang barn.
Oh, it's nice. Bellesa Farm. Yup, so di tayo naliligaw. Tama ang tinatahak natin landas. Papunta ng Megadike. Yes. Akala ko kung saan na naman ako dinadala ni Waze eh. Yes, let's go home. And medyo may mga patak-patak ng ambon. And hopefully hindi siya magtuloy-tuloy, para makauwi tayo ng maaga. Yeah, definitely mas torky siya ngayon. I don't know what happened, but yeah, mas torky si Figo ngayon. Torky pa tawag doon, basta mas maarangkada siya ngayon. I don't know. And parang mas magaan yung manibela. Yeah. May mga na-meet pa tayo doon kanina, like yung kasabay kong nagpapa-PMS, kulay green na Primavera, from Iba, Zambales. Nakalimutan natin itanong yung pangalan ni sir, but he asked for my YouTube channel and of course binigay natin. Yeah, shoutout po sa inyo. Sana nakauwi po kayo ng maayos. So definitely mas malayo to sa normal na dinadaanan ko. Nagkamali na tayo guys, but that's okay. At least bagong view, di ba? Woo! Ganda oh. So yeah, it's okay. 1 hour and 40 minutes. Not bad. Okay lang yan. Woo! Sarap magmotor. So yeah guys, send na natin yung video natin dito. Medyo kalat-kalat yung video natin, but yeah, I hope na nabigyan ko kayo ng kahit konting info about owning a Vespa. Kompleto naman tayo dyan. Nakapag-review naman tayo ng first, second, and this one hopefully maayos din yung pang third na PMS natin. Sorry kung wala tayong masyadong mabigay na feedback, unlike nung nakabinelli tayo, but yeah, the reason is kasi wala talaga tayo na experience na kahit anong masyado kay Figo, and that's a good thing, na hindi tayo nagkaroon ng mga mga troubles or issues or concerns or whatever, no. Kaya wala tayong masyadong may share. But open yung comment section natin guys. If you have any questions, just type it on the comment section, and of course magre-reply naman tayo. Okay, so again, thank you for watching guys. If you're new to my channel, please do like and subscribe, para ma-hit na natin yung yung goal natin to reach 1,000 subscribers. So yeah, thank you for watching. Ride safe and stay safe guys. Jane. Dami nilang mga park. Cool. Ganda rito sa Porac ah.